amen. Hallelujah. Praise God, praise God. Thank you, Jesus. Pakisabi sa katabi mo, buti nandiyan ka. Yan. Ito, biglaan lang ito. Meron akong sinira na PowerPoint pero wag muna yon, no? Meron akong binigay sa inyo next yung sa Matthew. Kasi ang isa sa problema ng marami, bakit yung buhay nila ay ganun pa rin? Nagpe-pray naman. Nag-church. No? Ang iba masipag sa trabaho. Pero kung minsan, still they feel burned out, no energy, no focus, and no result sa buhay nila. And maybe kayo kinakausap ko. Ang isang binibigay na word sa akin ni Lord, nabagay ko ito nung prayer and fasting, yung word na S-H-I-F-T. Shift. Shift. Huh? Hindi ko na may pronounce. Okay? Hindi po barko, kundi shift. O shifting. Shift. Paglipat. Pagpapalit. Sino sa inyo night shift kayo? Yan. Kayo morning shift. O shifting ko na. O, naintindihan na, no? Sa yung ibig kong sabihin. Pwede tayong matrap sa nakagisnan. Kasi ang galaw ni Holy Spirit, ba't hindi eh? Hindi dahil hindi siya kumikilos. Ang problema natin, hindi tayo nakapag-shift, nakalipat, nakapag-transisyon ng isip. You see, we are being trained to rule. In Revelation chapter 20, binabanggit doon, mapapalad yung mga nakibahagi sa unang pagkabuhay na maguli. Yun po yung rapture. Blessed are those who are partakers of the first resurrection. Because the power of the second death, because second death has no longer power over them. At ang sabi doon, they will become priests unto our God. No? And they will rule with Him. In other words, tayo po'y maghahari. Kaya sabi ng Romans, if we suffer with Him, we will rule with Him. So mga kapatid, gusto kong magkaroon tayo ng shifting ngayon. You are a child of God. Anak ka ng Diyos. At gusto ng Lord makapag-transition ka, divine shifting ng kaisipan, ng mentalidad. Hindi ka alipin, ikaw ay maghaharing kasama ni Jesus. Kaya lang tayo ay na-train na mag-isip bilang religious. Kaya we beg God sometimes, we beg God, no? At nabubuhay tayo sa mga rules, religious rules, do's and don't. Kaya dito po sa Matthew, may kwento rito, sa Matthew chapter 9, verse, isa natin doon sa may verse 14. Ang sabi riyan, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan na taga-bautismo. At sila'y tinanong, si Jesus, kami po ay madalas magayuno. Gayon din ang mga Pariseo. Ngunit bakit hindi po nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, dapat bang malungkot ang mga panauhin sa kasalan habang kasama pa nila ang lalaking ikakasal? Kapag wala na ito, saka pa lamang sila mag-aayuno. So, dito kasama pa si Jesus ng mga disciple. Okay? So, walang dahilan para sila malungkot. Ngayon, darating ang panahon, mag-aayuno sila. Para tayo nag-aayuno, no? And then, meron siyang binanggit na revelation dito na kailangang makakuha natin. Yung si John the Baptist, siya transitional prophet. No? Ibig sabihin, temporary ang kanyang ministry.
Ang kanyang ministry is to prepare the way of the Lord and to point people to Christ. Yun ang ministry niya. Kaya hindi sila habang buhay na kay John the Baptist. Yun ang mga Pharisee, no? Ito po yung mga religious people. Taradong isip. Kasi feeling nila sila yung authority. Kaya nang dumating yung pagbabago, dumating si Jesus, hindi matanggap. Kasi feeling nila sila yung authority at kung ano yung kanilang nakagisnan, pinapaniwalaan, yun lang sila. Yung mga disciple ni John the Baptist na misunderstood nila na si John the Baptist, kuwan lang siya. Kanya ministry to prepare and to point them to Christ. Kaya nasabi ni John the Baptist, behold the Lamb of God. Now si Jesus, siya talaga yung bagong move ni God. Kaya lang hindi sila makapag-transition, makapag-shift. Stuck sila kay John the Baptist pero may mga sumama. Si Peter, John, James, no? Sumama kay Jesus. But the Pharisee, never silang nagbago. Kaya sabi riyan ni Jesus Christ, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. In other words, hindi magmamatch. Ano? Ang point niya rito, hindi pwedeng dalhin yung luma, isama sa bago. Sisira ng movement, sisira ng design. Kaya sabi niya, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, kaya di ba noon uso yung nagpapatahi ng damit, di ba? Pantalon, isok mo muna yung letela para pag ginawa, hindi siya aatras. Di ba? So siguro noon hindi alam ito, no? Pero kung minsan may mga tela talaga binili mo bago, no? No? Pagkatapos ng malabanan, naging kwan na. Tumiit, umikse. At ang sabi niyan, sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpi at lalong lalaki ang punit. Ito yan no? Pag hindi tayo nakapag-shift, kung born again ka, pagkatapos yung luma mo, nandiyan pa, sa halip na maging blessing ka, nakaka-depress siya. Di ba? Sandali, born again ba ito? Bakit ganito ang ugali? So, naninira. Ito sabi niya riyan, wala rin nagsasali ng bagong alak sa lumang sisid ng balat. Noon kasi wala pang bote, no? Clay lang, saka yung lamang loob ng kwan, isa yung abdo, no? And then yung balat ng baka, gano'n. Di ba? Yung ginagawa nila yun na parang lalagyan ng alak. Hindi parang, lalagyan, yun ang ginagawa nila, balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak, at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasali ng bagong alak sa bagong sisidlang balat. At sa gayon, kapa ito nagtatagal. Kasi pag nag-ferment na po yan, no? Yun, di ba? May stress. Kung luma, masisira. Ngayon, kung bago siya, dapat elastic siya ay sasabay. Amen? Now, yun ang dahilan kung bakit dapat may transition, may divine shift. Sabi nyo, divine shift. Ang divine shift kasi, hindi ito basta pagbabago ng gawin na ginagawa. Ito yung pagbabago ng panahon, ng season. In other words, patapos na ang season ni John the Baptist. Pagkatapos nabubuhay ka pa sa panahon yon. And then nakalimutan din ng mga Pharisee, may bagong move si Lord. May bagong panahon si God na ginagawa. Kaya lang ayaw nilang magbago ng isip. Kaya napag-iwanan sila. At ngayon tayo tinitrain ni Lord, mga kapatid. Kailangan tayo magbago ng isip. Amen? Kailangan tayo pumasok sa season ni Holy Spirit. Sa galaw ng banal na Espiritu. Kailangan tayong makalipat. No? Mag-upgrade ng ating pamamaraan. Paano po yun? Pakinggan si Holy Spirit. Paano mangyayari yun? Word of God.
salita ng Panginoon. Yung ma-upgrade tayo bilang mga sisidlan. Kasi yung anointing nandiyan na eh. But if we are operating in an old mindset, halimbawa, yung pag-ooperate mo ng buhay, 1990, digital na ngayon. You cannot, yung makasabay. No? And you cannot operate in an old wineskin, in an old mindset, in a new move of God. Ngayon, dapat meron tayong kingdom mentality. Kingdom mindset. Kaya sinabi Lord, mag-align tayo eh. Seek first, that is alignment. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Kasi marami sa atin ang ating mga prayer misaligned. Hindi dahil ayaw sagutin ni Lord. Kaya lang, kung yung ating prayer, hindi ayaw sa kingdom. Hindi ayaw sa vision. Hindi ayaw sa gustong gawin ni Lord. Kaya mahalagang ma-discover natin ang bagay na ito. Kaya dito po sa ating binasa, kinurek ni Jesus. Kinurek ng Panginoon Jesus ang mga disciple. No? Hindi dahil makasalanan sila, especially yung mga disciple ni John the Baptist. Ang kanyang kinokorek, yung alam pagiging outdated, yung wala sila sa galaw ni Holy Spirit. Kaya kanina tinuturo ko ito kanina sa mga pastor natin. Bakit everyday may nasa-save? Sa Book of Acts. No? Kasi sa revival po, na gustong gawin ni Lord, walang plan B. Kung ano yung original design niya para ma-save ang marami, pinakita na sa atin ng Panginoon. Kailangan tayong bumalik sa original. Kaya next, no, punta ka na doon sa PowerPoint na binigay ko kanina, Miss Nicole. Mag-uumpisa na po tayo. So, lahat ba tayo, handa tayong magbago ng isip? Mag-shift ng ating focus, ng ating purpose? Lahat ng ready, magsabing amen. The way we do Christianity today, ano? Ang pagkikristyano, the way we do church, malayong-malayo. Buti ngayon tayo medyo malapit na. Malapit na tayo. Pero ang mentalidad ng marami sa church, hindi angkop talaga doon sa New Testament. You see, God is doing something powerful. Ito maganda ngayon. God is doing something powerful. And He is aligning us back to the Holy Spirit's way of doing ministry. Ina-align tayong muli. Binabalik tayong muli kung paano gagawin yung paglilingkod. Kung pag-aaral niyo ang Book of Acts, bakit sila nag-grow? Kasi maraming wala sa kanila, na nasa atin, no? Na hindi nagiging dahilan para hindi sila lumago. Kung minsan, meron sila na wala tayo. So, anong meron sa kanila na wala tayo, bakit everyday may nasa-save? Bakit nag-grow? May signs, wonders, and miracle. Ano yung wala sa kanila na meron tayo ngayon na nagiging sagabal doon sa galaw ni Holy Spirit? Na, magtuturo po ko sa gabing ito. I want to remind you, God is not confused about how to bring revival and great awakening. God is not confused. He said, paano kaya pare-revive ang anak ko? Paano kaya magkakaroon ng signs, wonders, and miracle? Kanina, mayroon ako ito sa isang bishop. Bumili siya ng bagong salamin 2 years ago. Nang isuot niya para magbasa, lumalabo. Pag inalis niya, maliwanag ang nakikita. Sabi ko, parang Spider-Man. Sabi ko, diba si Spider-Man? Nang magsalamin siya, malabo. Nang wala, maliwanag. Nakarasan ng instant miracle. That moment also, meron siyang leader
papunta ng hospital para yung kanyang mga mata, kayasan na lang. Lasig ba yun, no? Pagdating sa doktor, nakikinig siya doon sa supernatural na pinipreach ng pastor. That same day, ang kinakwento ko sa Diyos, si Bishop Mark Punsalan, kakwento ko kanina. Mentor, sabi niya, nagtataka ko, sabi niya, bago yung salamin ko, malabo, sabi niya. Nagkaroon siya ng instant miracle. And then, yung kanyang member din, no? That same day also, na nasa hospital, nang tinetest yung mga mata niya maliwanag. Hindi tinuloy. Kasi yung mga mata niya na-restore. Ngayon nasa Hong Kong yun. Leader siya. No? So, may nangyayaring milagro. Amen? Pero ang greatest miracle, siyempre, yung mabalik tayo sa original. Kaya ito yung pag-uusapan natin ngayon. Hindi ko alam kung matatapos natin kasi sa dami na gusto sabihin sa inyo, gusto ko dahan-daan tayo. Dapat umalis tayo kay John the Baptist. Amen? Umalis tayo sa mentalidad ng mga Pharisee. Nakafocus lang sa temple, sa law ni Moises. Yung mga disciple ni John the Baptist, ayaw mag-transition, nakafocus lang doon sa sistema, style ni John the Baptist. Pero dumating si Jesus Christ. May new wine. May bagong galaw. Si Holy Spirit. Kaya kailangan tayong mag-move. Kaya nga po, God is not experimenting. He is aligning us unto His original design. Now, you open your Bible sa Acts chapter 2. Sa Acts chapter 2, nangaral si Peter. Una, napuspos ng Holy Spirit. Dapat 500 yan. Kasi sabi ni Jesus, huwag kayong ahalis ng Jerusalem as He ascends back to heaven. Nakatingin yung mga disciple, maghintay kayo sa Jerusalem. Sabi niya, tatagak ko ng kapangyarihan mula sa langit, the Holy Spirit, ay kayo maging mga saksi ko, Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. So, sinunod yung sabi ni Jesus. You see, ang mga disciple, may mga wrong mindset may wrong mentality. So, but that day, 10 days sila. Ka 40 days, sumagay si Jesus. And then they stay in the upper room, sa isang bahay na malaki. At, nung ka 50 days, Pentecost, bumaba si Holy Spirit. May bumabang parang malakas na hangin at dilang apoy dumapo sa bawat isa. At sila nagsilita ng iba't ibang wika. Akala ng mga tao lasing sila. No? Kasi yung sinasabi nila, ibang wika. Akala ba, sira ulo. So hindi talaga minsan maintindihan yung move of the Holy Spirit. Ang iba naman, nagkaroon ng miracle of understanding. Naintindihan nila yung mga tongues nila ay pagpupuri sa Diyos. And then sabi ni Peter, nag-press, hindi ako lasing. Alas 9 pa lang ng umaga, sabi niya, hindi kami lasing. Ang nangyayari ngayon, ito yung katuparan ng inihula na propeta Joel. That in the last day, God said, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your old men will dream dreams. And your young men will see visions. Sabi niya, before that great and terrible day of the Lord, sinorkat ko na. And as he preached about Jesus. 3,000 na born again. And sabi ng verse 31, sila'y nagpabaptize. Sabi ng verse 41, nagpabaptize. Yung 3,000 that day, binaptize. Mass baptism. Amen. Yung baptism kasi, ito yung pinaka-wedding ring na sila'y part na ng church. Na sila'y committed kay Kristo. Nakasal na kay Kristo. Na sila'y handang mamatay para kay Jesus. Ngayon, ang tanong, 120 lang sila. Paano nila maalagaan yung 3,000? Diba? At pagkatapos, everyday may dadagdag sa kanila. Nasi-save everyday. Paano nangyari yun? Kasi po, ang church doon, hindi lang pag Sunday. Kasi hindi pwedeng masave sila, may masave araw-araw, may pwedeng idagdag sila araw-araw, kung ang gawa ay Sunday lang. Ibig sabihin, may ginagawa sila na hindi natin ginagawa. Pero may ginagawa sila, ginagawa natin ngayon. So, makita niyo yun. Kaya sabi ng verse 42 ng Acts, mga gawa,
Ito, yung 3,000 ito, kasama yung 120, ito ang naging tugon nila nang maranasan si Jesus. No? Nang matanggap ang kaligtasan, nang mabaptize at mabuspos ng banal na Espiritu Santo. Ang sabi riyan, inilaan nila. Sa English, devoted. Maraming Kristiyano, devote pa rin, di ba? Devote. Pero hindi sila devote ng Hinebra o ng anuman. Sila devoted sa teaching ng mga apostles. In other words, minamaster nila. Pinapatatag nila. Binabago ang isip nila, shifting. Sa turo ni Holy Spirit through the apostle. May divine shifting. Araw-araw, sabi riyan, inilaan nila. They devoted themselves. Inilaan nila ang kalang mga sarili upang matuto. Matuto, sabi matuto. Maraming yun, tanong mo yung kapatid, ligtas ka ba? Hindi ko alam. Diba? Sino si Jesus Christ? Tao ba o Diyos? Sino si Holy Spirit? No? Ano yung gospel? Ano ba, hindi maintindihan? But the 3,000, bakit nanatili sila? Hindi nag-backslide. Sineryoso nila ang kalang pagiging Kristiyano. Hindi sila kontento ng Sunday. Dinadala sila ng Holy Spirit sa pagbabago. You see, mahirap makapag-operate yung anointing ni Holy Spirit sa buhay natin kung yung isip natin kumokontra. Hindi bago. Luma. Hindi maintindihan. So, napakahalaga maging bagong sisidlan tayo. Amen? Maging new wineskin tayo. Para yung mga milagro, pagliligtas, gagawin ni Lord. Mangyari sa panahon natin. Yung new wineskin, yung isip natin mabago. Ma-open si Holy Spirit. Kung minsan may pinapagawa sa inyo si Holy Spirit, dahil kulang tayo ng teaching, kumakontra ka, Lord, baka hindi mangyari. Panginoon, baka hindi gumaling. Panginoon, baka hindi maniwala. Minsan hindi tayo makasunod. Lord, baka mapahiya ako. Yung pinapangunahan tayo ng ating emosyon, ng ating nakagisdan, ng ating pagiging people conscious, not God conscious. Sila, dinevote, binabad, soaking. Nag-soak sila, nag-immerse sila, nagbabad sila sa teaching ng mga disciple. Kaya nabago ang buhay nila. Amen? Ito ang kulang sa atin eh. Sila noon, hindi lang Sunday, araw-araw. At ang pamimit nila, hindi lang sa temple, bahay-bahay. In other words, everyday revival, everyday evangelism, everyday worship, lifestyle. Sa kanila ang pagiging Kristiyano, hindi parang uniforme. O Sunday ko, isusunod ko yung pang Sunday ko. O Monday na isusunod ko yung aking pang secular, pang mundo. Diba? No. Sila araw-araw. At ang maganda dito, ang presence ni God, ang tindi wala sa temple. Ang tindi ng presensya ng Diyos, saan? Sa bahay! Pasinin ninyo. Inalaan nila ang kalang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid. Pagkasabi sa kapatid, kapatid. Amen? Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Babad sila, nakasok sila sa teaching, sa prayer, sa fellowship. At ang sabi yan, no? Sa pananalangin. At sabi ng verse 43, dahil sa maraming himala at kapabalaghan, ito nagresulta sa soaking, presence, anointing, word of God. Dahil sa maraming himala at kababalaghan, yung kababalaghan, di ba explain? Yung ibig sabihin ng wonders. Kababalaghan, wonders.
Signs, wonders, and miracle. Hindi mapaliwanag. Itong resulta, naghari sa lahat ang takot. Yung takot dito, respect. They respected them. New wise skin. Amen. Bago, nakapag-shift sila. Nagsama-sama ang lahat ng mananampalataya, ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuring na para sa lahat. Walang hoarding. Walang takot mawalan. Tulong-tulong, bigayan. Mahirap gawin yan pag old mindset tayo. Uy, akin to, bahala ka sa buhay mo. Never mong bibigyan yung tao. Kasi ang utak mo, sarili. Itong problema natin, hindi kingdom. Sa kingdom, hindi nauubusan. Sa kingdom, all these things shall be added unto you. Yung king always provide. But pag iba yung ating isip, iba yung ating utak, ito yung nakapag-shift. Ang iniisip mo, akin to. Bahala ka, magtabad ka kasi. Di ba? Totoo naman talaga, may mga tamad. Di mo ba? Pero sabi sa Bible, yung mga tamad, huwag pakainin. Sabi ng Thessalonians. Okay? Pero meron talagang dapat tulungan. Especially mga balo. Especially kapatid na nagkasakit, hindi makapagtrabaho. Kailangan tulungan. Pasalamat kayo, tumutulong, hindi gawin tinutulungan. Amen? Anong gusto nyo? Ikaw ang tinutulungan na kawawa o ikaw yung tumutulong na pinagpala? Alam ba mga kapatid, ang sabi ng Bible sa Proverbs, ang mga tumutulong sa mga mahihirap para nagpapautang kay God. Di ba? As si Lord pag ang nagbayad ng utang, hallelujah, hindi dollars, hindi euro, ibang klaseng pagpapala, raragasa, dadagundong, sa buhay natin. Amen! Hallelujah! Kaya kung ako sa inyo, pautangan si Lord. And then marinig ka. Ay, totoo ito. May lumapit sa akin. May nagsabi, Pastor, sabi niya, yung lumalapit sa iyo, niloloko ka lang. Bakit mo tinutulungan yon? Sabi ko, yung pagtulong ko dahil kay Jesus, kung sakaling iniisip niya, niloloko niya ako, hindi. Siyang magdadala nun. Kasi ang motibo ko, hindi naman yung sa sarili, kundi pagsunod sa Panginoon. Amen? Alright? Now, sabi riyan, kasi yun yung verse 46. 45, pinagbili, isa si Barnabas, and then pinamahagi sa mga nangangailangan. 46, pansin nyo, araw-araw. Nandiyan ba? Tayo lang, linggo, 2 oras, di ba? Kuminsan nga, 1:45. Pag 1:50 na, hindi pa tapos. Kuminsan hindi pa tapos ang closing prayer, may umaalis na. Di ba? Hindi pa tapos yung doxology, may tumatakas na. Hindi na natapos lang. Ito, araw-araw. Araw-araw. Ito yung nasa kanila na wala sa atin ngayon. At pag nagsimba pa tayo ng linggo, Lord, may utang ka, nagsimba ako sa iyo. Baligtad. Sila, hindi ganun ang isip nila. Ang isip nila, Lord, niligtas mo ako. Lord, ko lang yung buhay ko, yung oras ko. Nandito po ako, ilalaan ko yung buhay ko para sa iyo. Kaya, every time na may opportunity, nandun sa temple. Nagtitipon. Nag-aaral. Nagsosoking. Nagbababad. Sa aral, turo ng mga pasal. Amen. Pag namarinig ka, nasok ka, mangangamoy Holy Spirit ka, mangangamoy Jesus Christ ka, kayong milagro. Kaya nga pati sa anino ni Peter, gumagaling yung mga tao. Sa panyo ni Pablo, gumagaling sila. Babad sila ng presensya ng Diyos. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo. At nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan. So, hindi natatapos sa templo na extend. Kaya yung 3,000 na preserve, nagpatuloy, dumami pa. Bakit? May soaking sila. May teaching sila. At ang tahanan nila, napakasagrado.
Yung kanilang living room, naging throne room, naging altar, na kung saan pupunta yung kapitbahay nila, kamag-anak nila, maraming naboborn again. Amen? Sino sa inyo gusto ng magandang bahay? Yun. Gagamitin na Lord para yung living room ay maging throne room. Throne ni Jesus. Presensya ng Panginoon. Hallelujah. Anong sabi riyan? Na masaya at may malinis na kalooban. Now, look at this. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. Bakit? Nagmamahalan eh. Nagtutulungan. Nakikita ang pagiging mga Diyos. Hindi tagpi-tagpi. Yung luma, sinasama sa bago. No. Nakapag-shift sila. Nakapag-transition. At bawat araw ay idinadagdag sa kanila ng Panginoon ang naliligtas. So sigad ang nagdadagdag ng mga naliligtas. Bakit? New wineskin sila. Ready sila. Hindi matitisod, hindi mawawala ang mga dinadala ni Lord. Bakit? Nagbago ang buhay. Hindi na pangit ang ugali. Matulungin, mapagmahal. Naglilingkod. Bakit? Nag-aaral eh. Nagpe-pray. Yung Word of God. Yung teaching. Totoo sa kanila. Ang Word of God ang babago ng buhay natin. Kaya kung kulang tayo ng babad ng teaching ng Word of God, ng banal na Espiritu, hindi tayo maging new wineskin. Antindi. Bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga nililigtas. Purihin ang Diyos sa buhay. Ito yung revival. Ito yung pinapangarap natin ngayon. Nung 2 years ago, 3 years ago, inintroduce ko yung house church, di ba? Yan kasi ang ginagawa nila. Ngayon, hindi ko alam kung paano talaga gagawin. Huh? Pero where 2 or 3 pala are gathered together in my name, hindi kailangan ng marami. Di ba kung minsan naghihirapan tayo mag-evangelize, unahin mo yung anak mo, yung asawa, habang kumakain kayo, yung manugang, yung kapatid. Church na po yun. Man? And then yung kapatid mo, may kaibigan yan. Yung bahay nila magiging house church din. Kaya bahay-bahay. Yung pala ang susi. Ang mga member pala, equip sila. Yung 3,000 pala, babad sa teaching. Soaking, Word of God. Totoong pagmamahal. Genuine. At sinasabuhay nila, hindi lang sa church ang pagiging Kristiyano, sa bahay mismo may worship. Mga anak mismo kasama. Ngayon, nang dumating ang religion sa panahon ni Constantine. Kasi nung unang century, walang church, sinulugan temple. Nagtatago ang mga Kristiyano sa mga kuweba, sa mga catacombs. Inuubos sila eh. Pero bakit hindi naubos? Bakit ang church hindi namatay? Kasi ang bahay, hindi pwedeng isara. Maaaring ang building pwedeng isara. Lalo na, wala kang bayad kuryente, o wala kang bayad pang-upa. Isara na po niyo, hindi kayo nagbabayad, layas na kayo. Pero mga bahay-bahay. Kaya, dumami ng dumami. Sa chapter 5, naging 5,000 na, naging multitude na. Anong klaseng building ang itatayo mo sa kanila? Anong sekreto? Bakit dumadaming patuloy? Yung mga nililigtas, may bahay na sumasalo. Ang mga naboborn again, naliligtas sa mga bahay-bahay. Ako po, nag-start ako sa bahay. Yung nanay ko, Bible study namin, Pastor Jerry, yung Umba pang Romy, nagkakwentuhan lang kami. Sharing. Basta naabot na kami ng alas 12, alas 11, alas 12. Gabing-gabi na, ayaw namin tumigil. And then, sa bahay ni Darampuring, sila Charlie. Kaya yung mga kapatid ni Charlie, mga bata pa lang noon. Si Randy, yung ating sa construction. Ngayon, Christian na rin. No? Dito sa Christ yung sa atin dito, nag-start tayo sa bahay namin. Prayer meeting. Siyam lang po kami noon. O ngayon, marami na tayo.
Yan. Yung Christ in you, ilan kayo nag-start, Pastor Carmela? Hindi mo na alam? 5, 7? 9 din kayo? Lucky 9. 9. Si Pastor Melba, ikaw, Papandan, di ba? Yan lang. Huwag niyong mamalitin ang maliit na grupo. Kaya sinabi ni Jesus, kung saan may 2 o 3 nagkakatipon nang dahil sa akin, nandun ako. Si Lord, hindi nakatira dito. Nandito lang si Lord kasi nandito tayo. Pag umalis na tayo, umuwi, palagay, may iwan dito si Lord? Anong gagawin niya? Kaya yung ating nakagistang reliyon, pag napadang ka ng simba, anong gagawin mo? Mangurus ka Kasi nandito yung Eucharist. Ang lungkot naman ng buhay ni Lord, nakakulong sa Eucharist. Naiiwan sa church, at hinihintay kang, sana din ko na para babalik na Sister Richelyn. Richelda. Para dumating na si Pastor Marlon, si Ate Joy. Ay, Lunes. No. Si Lord, lagi natin kasama. Pag tayo nagkakatipon dito as a church, we see the visible body of Christ. The visible church. Ito yung ngayon, no? Ngayon, pag tayo nag-ahiwa-hiwalay, the invisible body of Christ, hindi mo pero pag nagkatipon-tipon, the visible. And then sa bahay, yung 3, yung 4, yung 5, church pa rin yun. Amen? So, magkakaroon tayo ng divine shift ngayon, shifting. Meron pa rin tayong gathering dito, pero kinakailangan umpisahan mo ng buksan ng tahanan. I-ready mo na, Lord, ang bahay nito. Hindi lang tulugan. Ang iba, yung bahay nila, garay lang. Diba? O kaya, maghapon, sa trabaho, sa gabi, matutulog lang. Parang garay lang ang bahay nila. Gagaray sila sa bahay, matutulog. Pero never na nagagamit para sa kaluluwa. Ito, pinag-uusapan namin ni Pastor Carmela. Lord, tulungan mo kami. Yung gusto kong tawagin yung bahay namin, favor para yung mga kapitbahay namin, madala, ma-invite. Si Ate Janet, ang bahay niya, church, di ba? Ang dami mga bata. No? Si Ate Joy, nakita ko nung Sabado, nakapost. Ready na yung mga bangko. At ang gusto ko doon, yung pagkain Nakaready ba? So yung bahay natin, sa living room, kahit maliit lang, buksan natin ang ating mga tahanan. Pero ang susi dyan, di mo magagawa yan kung hindi ka nagsosok. Kaya ito, meron tayong soaking ngayon. Meron tayong mga solid teaching. Meron tayong shepherd's class. Sino sa inyo nakapag-aatan ng shepherd's class? Pakitaas nga kamay. Kita nyo, mabibilang ko sa daliri ko, 1, 2, 3. Ang dami, 3 lang. Kuya Mike, ilan ang estudyante mo, Kuya Mike? Kuya Molly, ilan ang estudyante nyo? Magkita 1,000 rito, 6 lang ang estudyante. Bakit? Kasi kung minsan yung Sunday Family Day. Ngayon, pag tayo nagsogi sa teaching, alam ba, si Pastor Molly, pwede yan dalhin ng shepherd's class doon sa Kamachile. Ngayon, kung hindi pwede ng linggo, pwede yan dalhin ng shepherd's class doon sa bahay ni Mary Grace. Piatos, di ba? Mary Grace Piatos. Ay, sorry. Hindi. Kasi pangalan niya, no? Ano pangalan mo, sister, yung mukhang Chinese? Ay, siya si Mary Grace. Ikaw, sino mo kayo? Si Piatos? Hindi. Sorry po. Sorry po, nagjojo ko. Lord, patawad po. Pwede i-start ni Kuya Kier. Si Kuya Kier sa barko. Di ba? Sa mga Kuya Kier, minsan mag-share ka rito, ikaw mag-preach. Ako po? Sabi ko, ibubuo na yung business mo na chicharon. So, since may bahay, may anak, may asawa, may nanay, pwede nang maging house church yun. Gantuan lang kayo, kain kayo. Pray tayo. So, isang araw, i-demonstrate natin yan. Wala siyang pinagkiba sa care group. Panahon na para yung disciple ni Ate Gina, mag-partner yung 2. Sa bahay. House church tayo. Sa bahay nyo. Yung kapitbahay, invite nyo. Ito, ginagawa ni Ate Barbie. No? Hindi yung palaging, kayo na naman nagkikita-kita, di ba? Ang lakas pa naman kumain ng pansit at kape. Pagkatapos, walang nasasamang bago. Kayo na naman. Sa'yo, barkadahan na lang pala. Walang nadadagdag. Kaya Ate Richie, kaya mo na mag-start ng house church. Yung singer natin bago, yan. Singer ni Pastor Bonnie. Kaya niya na. Ate,
Ate Aw, yung mga disciple mo. Alright? Para yung mga dapat madagdag. Okay, now, sa Acts chapter 5, verse 42, pasilin nyo sabi riyan. Mga gawa, 5:42. At araw-araw, nandun naman yung araw-araw, no? At araw-araw sa templo. Now, chapter 5 na yan, ha? Diyan na sila dumami, bagay na sila 5,000. Sa chapter 2, 3,000. Chapter 3, marami na niniwala. Dito, naging multitude na sila. Dahil wala silang lugar. Ngayon, kailangan bahay-bahay. Templo at sa mga bale-bale. Bahay-bahay. In other words, sa Jerusalem, buong Jerusalem, bawat bahay, may fellowship, may prayer, may teaching. Hallelujah! Amen! Kaya pati mga anak, pati next generation, pati bahay, pati katulong, na born again. Walang tigil silang nagtuturo. Tayo tumitigil. Martes lang tayo. Sunday lang tayo. 2 oras lang. 30 minutes preaching. O 45 minutes. Sila araw-araw. Ngayon, paano nagawa yun? Hindi nakadepende sa templo. Balay-balay, sambalay, sambalayan, sambahay. Di ba? Alright? Sabi mo, wow! Ang bahay ko pala ay sambahan, ay church, house church. Anong sabi? Walang tigil silang nagtuturo. Ngayon, ang tanong, bakit walang tigil? Kasi may tinuro yung mga apostol. Tinalaga lang sarili na. Ngayon, dahil may tinuro sa'yo, tinanggap ka, meron kang ituturo sa iba. Kung ano ang tinuro ng mga apostol, nangopya lang. Copy, paste, and copy it right. And then yun ang lang ipapasa. Amen? Yun ang lang ituturo. Kaya tayo, mag-aaral ng shepherd's class. Bukas may training sa San Fernando. Pwede kayo sumama, punta kayo doon. Magtuturo si Pastor Phil, di ba? Ngayon, dahil malayo kayo dito na lang, no? Okay. Dito na lang kayo. Pero yung mga pastor at mga nagtuturo natin dito, dapat nandun kayo. Ngayon, magseset tayo ng training dito para kayo mismo maturuan. Amen? Alright? Okay. At nangangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus, ang Kristo. Yun ang nangyari. Kaya nga, bago may mga buildings, bago yung pambayad ng kuryente, ng budget, paano magkaroon ng stage, ng LED, ng sound system, wala pa yan. No? Ang mga bahay, there was home filled with the presence of God. Homes, bahay-bahay. Wala pa siyang pinatay yung mga malaking mga sanctuary. Wala pang ganito na LED. Walang ganito. Amen. Bakit yung libo-libo na turuan? Kasi yung presensya ng Diyos mas randam sa tahanan. Kasi nabibless, yung tatay ko nagbago. Diba? Tatay ganito, mainit ang ulo. Ay Lord, salamat po. Yung asawa ko, yung anak ko, yung tatay ko. Presence of God. Ang iba mabait lang sa church. Pag-uwi, salbae. Pero nga po, nung mabordagan ng tatay, ay, tuwang-tuwa. Sabi na kanya sa kanyang nanay, Ma, sabi niya yung tatay ko sa church na lang tumira. Bakit? Kasi, nang mabordagan, ang bait-bait niya sa church. Pero dito, yung kalang prayerfulness, paging mapanalangin, pag-aaral, pagsamba, hindi lang sa church, sa bahay mismo sumasamba. Ha? Hindi lang sa church mabait. Lalo silang mabait, spiritual, nag-worship, nagtuturo, naglilingkod, hindi maramot sa tahanan. Kaya yung presence mas randam
sa mga tahanan. Kasi pag sa tahanan, hindi maganda. Yung taong nagsasabing Kristiyano, nagsasabing si Kristiyano, born again, masugi sa bahay. Pagdating sa church, kasama pa, plastic. Diba? Jang dirit, chareng. Diba? Hindi randang. Bakit? Yung nanay plastic sa bahay, basugit sa church. Santong kabayo. May ganyan. Kaya matindi yung presyo sa tahanan. Yung pagtitipon, is for the crowd. Bigger building is for the crowd. But home is for discipleship. The real deal. Doon mo makikita talaga yung totoong Kristiyano. Paano yung malalaman na totoong Kristiyano, si Pastor Alvin, si Bishop? Punta kayo sa bahay namin, di ba? Dito, madaling sa bahay, doon mo makikita. Paano yung itrato yung pusa? Yung anak? Si Mrs. Amen? Sabi nyo, amin. Amin din. Yun. Mga kapatid. Homes were filled with God's presence. Bakit? Kasi ang may dala ng presence, hindi ang building. Ang presence wala sa building, wala sa LED. Entertainment lang yan. Ang presence nasa taong nagbagong isip, nagbagong buhay. Ang presence ay sa mga naglilingkod, sa mga nagpapakumbaba. Kaya, sabi ni Lord, hindi pwede yung luma sa bagong alak. Hindi pwede yung bago, tatagpain mo ng lumang damit. Merong bang tuwid ang isip na naglinis at nagbihis, ngunit ang isinuot ay dati niyang damit. Ang alak na mamahalin, kung kailangan mang isalin, ang paglalagyan mo ba'y tapayang lumarin? Kung noon ang naghahari ay galing, ngayon ay ang kapalit, pag-ibig na nanggagaling kay Jesus. Ang bako-bakong landas, tinubid na ng Mesyas. Patunayan mong ngayon ika'y ligtas. Palakpakan si Lord. Amen. Hallelujah! You see, what we see grew slowly in buildings will grow quickly in houses. Yung tempo, limited lang yun. Sometimes, bakit mabagal ang paglago ng maraming churches? Nagdepende sa building. Ang paglago, wala sa building. Bakit? Kung minsan, ayaw na mapupunta sa building eh. Ayaw ko pupunta sa church. Sa church building. Pero sa bahay, kahinan. Diba? Fellowship. Kwento. And then, yung may word of, church pala ito. Diba? Doon, lumalago. Doon na-invite. Lahat po ng nagbabagong isip, magsabi ng Amen. Anong oras na? Nagkukwento pa lang po ako, no? Now, tanda nyo ito. Isulot nyo ito. Hindi ko na bigay kay Nix. Revival does not begin. Revival does not begin in building. Ito, nakita ko ito sa history.
It begins. Revival does not begin in a building. It begins with a burning heart. Ano po yung Wells Revival? 13 years nagpe-pray si Evan Roberts. Nakaluhod sa bahay. Si Billy Graham, nagpe-pray sa forest, sa woods. Church Finney, nagpe-pray sa isolated place. Si John the Baptist, si Jesus. You see, ang revival, si Paul, 3 years in Arabia. Ang revival hindi sa building. Ang revival ay sa pusong nag-aapoy. Kaya po itong mga, sila Pedro, sandali, wala tayong building, paano magkakaroon ng revival? Wala tayong sound system, wala tayong LED. Sabi ko nga sa inyo kanina meron silang wala sila. Paano yun? Meron tayo na wala sila. At meron sila na wala tayo. Diba? Sila, anong wala sa kanila? Microphone, LED, stage, air condition. Kasi, kaming mga pastor ganyan, naghihintay mo na ng perfect condition. Pag nabili natin to. Pag nakuha natin to. Kikilos ang Panginoon. Pero no, hindi. Sila hindi ganun. Hindi sila naghintay. They just made themselves, Lord, I am ready. Lord, we are available. Lahat sila available. Kaya yung bahay nila bukas. At dahil may nagbukas ng bahay, si Holy Spirit kumilos. Lahat sila ready mag-soaking, gutom, gustong i-share, walang natanggap. So marami naghihintay ng building, ng lupa, ng LED. Sila hindi nakalang mentalidad. Wala sila niyan. Kaya nga, you can start empty. Empty is enough to start. Sila wala. Sometimes you are waiting for, sana may mahulog na dolyar na pera ako, may ganyan. No, they did not wait. Bakit ang mindset nila, lahat sila missionary. Yung kanilang tinanggap, ipapasa nila. At ang pinaka-better place na maipasa, tradisyon, sa bahay nila. Amen? Sa mga tahanan nila. They simply said, yes to God. Yes to God. They turned their living rooms into a throne room, into an altar. Their dining tables into communion tables. Kasi noong unang lang, Lord, yung breaking of bread nila, yung Lord's Supper nila, hindi kamukha ng ating breaking of bread na may hostya. Sila noon kumakain talaga. May wine, may juice. Grape wine, may juice. And then as they eat, they fellowship. Nasa 1 Corinthians yan. Tayo ang ating dala ng tradisyon yan sabi ko nga sa inyo, may ginagawa tayo ngayon. Ang mindset tayo sa tradisyon. Ngayon, nagagawa talaga yon, yung totoong communion, totoong breaking of bread sa bahay. Kakain sila. Sama-sama. Amen? Kaya si Jesus, everywhere He go, palaging may pagkain. Hindi pwedeng walang pagkain. Sabi nga, Revelation chapter 3 verse 20, ako'y kumakatok, sabi niya. Sa salvation niya ang sino bang duminig ng tinig, sabi niya. At pagbuksan ako, sabi niya, papasok ako. At magkasalo kaming kakain. Kaya dito sa atin, kahit walang Skyplace kape, meron tayo. Nagkape ba kayo kanina? Skyplace. Ito kasi, pang discipleship ito, pang crowd gathering. Okay? Nagsosoking tayo dito. Ngayon, dadalhin nyo sa tahanan natin ang presensya ng Panginoon. Amen? Kaya nga naturo ko sa inyo yung dinner evangelism. Amen? Bahay-bahay. Okay? Homes ay nagiging mission field. Yung lolo, yung kapatid, yung ayaw pumunta sa church, ayaw pumunta sa templo, nang makita yung pagiging genuine, maranasan yung worship, yung word of God, yung binagong buhay, naniwala. Nahawa sila.
Hallelujah. You see, yung house church kasi, it is not about the space. House church is not about the space. It's about presence. Hindi magandang bahay namin eh. Ang importante, ay presence. Kahit dyan lang kayo sa may balkonahe, kaya sa labas, o kaya sa may, dito sa atin sa lugar, uso yan, di ba? Diyan sa may tabindaan. Nagkakwentuhan kayo. Share ng gospel, nagkakape kayo. Juice. Di ba? Ang importante, it is not about space. It's about presence. Yung dala-dala mong presensya ng Diyos. Kaya ang success, soaking eh. Soaking in the teaching. Immerse yourself in the Word of God. Sila nilaan ang sarili sa mga turo ng mga apostol. Tinalaga. Immerse. Prayer. Amen. Prayer. Love. Ito ang kailangan natin. Kaya nga, sila noon, they don't just invite people to attend church, to go to the temple. They invite God in their home, in their houses. Tayo ganito eh. Ang presence ni God sa church lang. Yung home o yung house natin, ibang usapan na. Hindi sila ganon. Kaya house to house. They invited God in their house. Then, hindi naiiwan si God sa temple. Sila'y sumasa kanila. At sila nagkatipon sa tahanan nandun si God. I hope you will get. Kaya nga, ito yung word kanina sa akin ni Lord, nung Sunday, nung Saturday, saka ngayon, yung shifting, transition, paglipat, pagbabago. Ang iba na iwan kay John the Baptist. Yung mga Pariseo, they remain Pharisee. They remain Pharisee, far away. Yung mga Sadducees, they remain sad. Sadducees. Why? Ayaw mag-transition. Ayaw mag-shift. Why house? Why invite God in your home? Because God uses small places to release great movement. Ito ang nangyari eh. Sa mga houses nito, doon naganap yung great movement. Every day. Kaya pasinin nyo, ang gawain tuloy-tuloy. Nung nag-pandemic, nagsara ang maraming church. Ang iba tumigil. Then we have discovered. Naka-timing lahat, di ba? Digital, Facebook, YouTube. Nagtuloy-tuloy pa rin. Kaya pag hindi tayo train dito, pag nag-pandemic uli, sarado na naman yung mga building, paano? Diba? Pag walang internet, paano? Pag walang Facebook, paano? Pag walang power, paano? Pag nag-civil war, gera, paano? Sa El Salvador, nagkaroon ng civil war. Tumigil lahat ng mga pangagdalo. Pero nagtuloy-tuloy yung church kasi meron silang cell group. Mas dumami pa sila. Hindi sila makapunta sa church. Kundi dahil dumami sila dahil bahay-bahay. Amen? Pwedeng ipagbawal ng gobyerno yung mga, wala, bawal mo na yan, bawal. Pero di pwedeng ipagbawal, isara ang bahay. Kaya mo, ito nangyari sa China, bawal. Pero tens of millions, na born again sa China. Maging sa Iran, bawal. Pero yung mga underground churches, mga houses, bahay-bahay. Ang daming na born again sa Iran. China, Iran. Maraming mga simbahan lumago. Yung pinag-uusapan natin kanina, yung sa Cagayan de Oro. Meron silang 1,000 house churches. 1,000. Bahay-bahay.
At ang member na nasa 7,000. Pag nag-gather sila. Amen? So, habang wala ka pang anak, ha? Mark and, kasi pangalan ng isa na, Lerison. Yan. Mag-practice na kayo. Okay, so, si Jesus nag-umpisa sa ilan? Jesus started with 12. Not 12,000. 12. Huwag niyong mamalitin ang isa. Revival always starts small and simple. So hungry, surrendered, aligned believer. Nag-uumpisa ang revival. Kaya never despise 3. Where 2 or 3 are gathered together in my name. Never despise 3 people sharing and praying. Never despise a small living room. Ay, kasya sa aming living room, 7 lang, 10 lang. Kinikwento sa akin ni Bishop Mark Punsalan, nag-start ng kalang Hills of Glory, nagigitara lang. Narinig ng mga pamangkin. Ay, dito pwede kami sumala. Oo. For worship. Then nag-share. And then dumami, nag-invite. Yung kanyang nag-isa sa pagkita-gitara niya. Go worship. Amen. Never despise 3 people gathering together in prayer. Never despise. Huwag niyong mamalitin yung maliit yung bahay. Yung simple lang Bible sharing. Huwag niyong mamalitin yon. Yung simple nyo na John 3:16. Pagliligtas ng tao. Amen? Bakit? Kasi yung 3, sabi ni Jesus, nandun ako. So yung kukunti yun, dahil nandun si God, unstoppable. Kaya dumami na siya, dumami. Ang mahalaga nandun si Lord. Kaya hindi na mapigilan yung pagdami. Kaya si Jesus Christ, in-emphasize sa atin, kung saan, Matthew chapter 18, verse 20, where 2 or 3 are gathered together in my name, there am I. Kasi doon nag-uumpisa yung movement, pagiging unstoppable ng galaw ni Holy Spirit. Kaya magkaroon ka ng vision sa bahay mo. Umpisahan mo sa anak mo, kayong mag-asawa, kay nanay. And then minsan magkaroon ka ng pre-birthday party. Invite mo yung kapitbahay mong 5. Huwag marami, isa lang. O bakit mo kayo invite? Kasi birthday ko sa December pero gusto kong gawin na ngayon. Ano gagawin natin? Spaghetti party tayo. Spaghetti pataas, hindi pa baba. Yun. So mag-spaghetti ka, kain kayo, then kwentuhan kayo, pray ka. Yun. Then, kwentuhan lang. And then, nagsishare kayo gano'n. Huh? Yun. Pwede buko juice. Lahat ay pwede sa bahay. Ang hindi lang pwede yung mga umaayaw na ayaw ko yan. Di ba, pastor? Hindi naman sila pastor. Hindi mo kailangan maging pastor. Mahalaga naturuan ka lang. Born again ka. Nasa si Holy Spirit. Nagpe-pray ka. Nagbabasa ka ng Bible. Amen? Hindi mo naman kailangan mag-preach. Sharing lang. Hallelujah. Okay. Oras na po. Yung city na yung 12. Anong makikita nyo doon? Ang kaharian ng Diyos, wala sa dami. 12. Ang paglago ng kaharian ng Diyos ay nasa mga disiplo na sumusunod. Madami nga kayo, hindi naman obedient. So wala sa size, nasa obedience. Simpleng 12 na marunong sumunod. Dumami ng dumami. Kaya nga, tonight, introduction pa lang yan, I will share to you the power of a house churches. God's strategy for mission, evangelism, and discipleship. Ituturo ko next week. Oras na po. Kaya gagawa ko ng video. Pero itutuloy natin. Amen? Alright? Alam ba si Jesus, nag-umpisa ang ministry sa bahay. Oops, tama na muna. Wala nang oras. Amen?
So, tayo po yung manalangin. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Let us magkaroon tayo ng shifting, ng transition. Umalis ka sa lumang sasidlang. May bagong alak na gustong ibigay si God. A new movement. A new season sa buhay natin. A new season that demands a new you. A new you. Bagong ikaw. Bagong isip. Bagong pananaw. Paano tayo mababago? Word of God. Salita ng Diyos. Holy Spirit, babad. Babad sa prayer. Masok ka. Hallelujah. Yung tinitrain tayo ni Lord for kingdom living. Kasi we will reign with Christ. So, ang training, nag-uumpisa sa isip, sa ating espiritu, sa ating pananaw. And tonight, kapatid, magbago ka ng kaisipan. Huwag mong isiping, matanda na ako, hindi ako nag-aral, hindi ako pastor, hindi ko kaya, wala akong alam. Kapatid, hindi ganyan. Not by might nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Ang kailangan mo lang magkaroon ka ng gutom sa presensya ng Diyos. Gutom sa pag-aaral, pagbabasa, pakikinig. Gutom sa soaking, sa anointing ni Holy Spirit. At gutom na magamit ni Lord. At ipagamit ang ating tahanan, ang ating buhay para sa Panginoon. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Sige po, bago tayo bago tayo mag-closing prayer, we will sing that song, Servant Heart, standing in awe of your grace, setting my feet in your ways. Hallelujah. Coming to your presence, Lord, to behold you face to face. Let us be a servant. Dalhin mo, i-start mo sa tahanan ninyo. Sa 3, sa 5. Hallelujah. I-start mo sa kaibigan. Minsan invite mo sila sa tahanan nyo. Magluto ka kahit 2 klase lang. Makainin sila, na sharing, kwentuhan. Ikwento lang si Jesus. Bakit si God ang magdadagdag siyang magliligtas? Ang kailangan lang lalagyan. Willing heart. Tahanan na bukas. Hallelujah. Can we all stand please as we sing this song? Sige po. Standing in awe of your grace. Hallelujah. Yes. Oh my Jesus. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. God of all heaven. God of all heaven and earth, holding me in your embrace. Thank you, Jesus. Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, I wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity.
Pag-pray mo yung katabi mo, that the Holy Spirit, the grace of God will work powerfully. Hawakan mo sa balikat. Sige, pray for one another. Yes. Ano ba na sinasabi ni Holy Spirit sa iyo na ipag-pray mo sa Kanya? Siya'y tumapang, siya'y lumakas, siya'y gamitin ni Lord. Mapuspos na Kanyang kapangyarihan. Sige po, begin to pray for one another. In the name of Jesus, Father God. Praying for one another right now. Anointing. Yes, magsoking kami lalo sa iyong salita, sa iyong presensya, sa panalangin. Oh, hallelujah. Tumapang. Hallelujah. In the name of Jesus. Oh, lahat ng maling kaisipan, makapag-shift siya, divine shifting. Yes. Makapag-transition, makalipas siya. Yes, anumang bara sa utak, sa isip, kaisipang hindi galing sa Diyos, hindi galing sa Holy Spirit, winawasak in the name of Jesus. Oh, Lord, God, Jesus. Yes, Lord, yes, Jesus. Gagamitin mo ang kapatid. Gagamitin mo ang kapatid. Thank you for the anointing. Thank you for the wisdom. Thank you for the grace in Jesus' name. Hallelujah. 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 Anointing to lead. Anointing to evangelize. Anointing to care, to love in Jesus' name. Oh, in the name of Jesus. In the name of Jesus, we pray, oh Lord. Oh, lumakas, lumakas, lumakas ang kapatid ko. Tumatag, tumatag. Magapoy, magalap. Hallelujah. Ang pananampalataya, ang pag-ibig. Oh, hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus, hallelujah. Yes, my Jesus, my Lord. Yes. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I'll follow you. I follow you. Hallelujah. Yes, kakitaan kami ng totoong pagiging tagasunod mo, Panginoon Jesus. Kakitaan kami ng kapuspusan, especially sa aming mga tahanan, sa aming mga kapitbahay, sa aming kaopisina, sa aming mga magulang, mga anak, mga kapatid.
makita si Jesus. At ang tahanan po namin, bawat tahanan, maging kasangkapan ng misyon, ng pag-abot, ng maraming kaluluwa. Maging tapat kami sa isa, sa dalawa, sa tatlo, na aming ipanalangin, aming alagaan, aming i-invite, dalhin sa iyong kaharian. Kayo pong nagdaragdag ng mga iniligtas. I pray, ma-ready kami sa mga dinadala mo na iniligtas. Magamit hindi lang ang church building, kundi mga tahanan, mga sambayanan, mahanda, magamit para mapastulan ang mga ligaw, lupaypay, pagod, hirap, at walang pag-asa. Para mga tupang walang pastol, mapastulan sila sa pagitan ng bawat sambahayan. Salamat po ng marami. At, O Diyos, maging po sa aming pagkakaloob as we give, not compulsory. Hindi dahil napipilitan, kundi we love you. Because you love a cheerful giver. As we give tonight, as we offer, our tithes and offering, be glorified. Magamit at malayo ang marating ng bawat perang ito for your glory. In Jesus' mighty name we pray. Everyone will say, Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you.